Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Okay, so first and foremost, alam natin na sensitibo ang ganitong bagay kaya gusto nating balansehin hanggat kaya natin. Tinatawagan ko ang Casimero Brothers kung nais nilang ipaliwanag ang kanilang side sa media kahit po dito sa platform ko o sa kanilang sariling plataforma. Isa itong nakakalungkot na balita dahil nagpatong-patong ang mga issue na hindi maganda. Imbes na ipagdiwang ang panalo, sila ngayon ay sumasalag sa intriga at akusasyon. Matatandaan natin na si Jonriel Casimero ay nanalo sa Japan sa isang impressive na laban. Gaya ng sinabi ko, isang napakagandang panalo at hindi lang dahil sa knockout. Kilala natin ang Pinoy boxer bilang malakas at magaling manuntok pero nakakabilib talaga ang kanyang recovery sa laban. Si Casimero ay na-overweight bago ang laban at tinimbang ulit sa araw ng laban at kahit ilang oras lang ang kanyang recovery ay nagawa niyang manalo. Kaya saludo ako kay Casimero dyan sa laban na yan. Pero ang panalo na iyon ay nabalot sa kontrobersya dahil sa kanyang post-fight interview kung saan sinabi niyang wala siyang pakialam sa timbang basta ang gusto niya ay manalo lamang. Dahil dito nagkaroon ng backlash sa Japan boxing community at pati na rin dito sa Pilipinas. Pero hindi pa dito natatapos ang issue. Pagdating ni Casimero sa Pilipinas ay nag-rant siya tungkol sa balita ng Pinoy media, specifically ang GMA News, na bakit mas binigyan pa daw ng pansin ang kanyang overweight at suspension kaysa batiin muna siya sa kanyang panalo. Umani ito ng iba't ibang opinyon at naging trending ulit. Ngunit, hindi pala ito ang pinakamalaking issue or mas malaking issue na kanyang kakaharapin. Lumabas ang balita, ang kilalang boxing judge, journalist na si Edward Ligas ay nakaranas umano ng harassment mula kay Casimero Brothers sa Japan Airport habang papauwi sa Pilipinas. Nakapanayam namin si Ligas sa isang video conference sa Acharna channel sa YouTube at ngayon ay mababasa rin ang kwento na ito dito po sa spin.ph na isinulat po ng sports writer at batikang sports writer po na si Homer Sison. Yan po yung kanina pong nakikita ninyo, no? Ayon po kay Ligas, no? Habang naghahanap siya ng pasalubong sa kanyang may bahay ay nilapitan siya ng Casimero Brothers at nagsimula umano ang harassment na nauwi sa sagutan. Kasama sa insidente ang kapatid ni Casimero na si Jason na kanyang trainer din at isa pang kasamahan na si Ryan Lugas. Pinagbibintangan si Ligas na naging bias or laging umaatake sa boxer at tila ito ay nagsimula sa post ni Ligas na nagbabalita sa posibleng pagkasuspinde ng boxer sa Japan Boxing Commission. Nakakalungkot ang balitang ito na mismong si Edward Ligas ang nagsabi na binanggit din umano ang aking pangalan bilang isa sa mga tao na bumabanat sa kanya. No, ayon kay Ligas, muntik na raw magkapisikalan at umamba umano ang boxer, buti na lamang ay napigilan ito ng kanyang kasamahan na si Ryan. Naniniwala ako na ang istorya na ito ay posible pang madagdagan o posible ding magbago dahil hindi pa natin naririnig ang side ni Casimero Brothers. Sabi nga, dapat marinig natin ang parehong kampo. Si Ligas ay naghahanda na magsumite ng formal na reklamo sa boxer sa JBC at sa GAB at nakakalungkot na umabot sa ganito ang sitwasyon na dapat sana ay naging isang selebrasyon. Wika ni Edward Ligas, tila ang Casimero Brothers at ang kanilang mga fans ay ayaw makarinig ng pangit na balita kahit ito ay totoo. Sa kanila ito ay paninira o pag-atake. Sambit ni Ligas na ang boxer ay yumabang na. Sa bagay na ito ay sumasangayon ako kay Ligas bilang isang mamamahayag o kahit ordinaryong tao, lalo na pati vlogger po, no?
may karapatan mong magsalita at magbigay ng opinyon, lalo na kung ang balita ay totoo at may katwiran. Nakakatakot pong isipin na isang respetadong judge ay makokompronta ng ganito lamang. Paano pa kaya kung isang normal na tao or vlogger lamang? Kung sakaling mangyari yon ay hindi lang ito masama para sa biktima, kundi pati rin sa boxer na isa sa pinakasikat dito sa Pilipinas. Ang ganitong aksyon ay maaaring magdulot ng pagkatanggal ng lisensya or worst case scenario ay makulong pa. No? At yan po ay kung mauwi sa pisikalan. Dapat matuto na magtimpi ang boxer at maging professional. Lahat naman dapat matuto magtimpi. Hindi lahat ng tao ay magugustuhan tayo. Alam ko yan. No? Normal lang ang kritisismo at tila nagiging normal na rin ngayon, lalo na sa mundo ng social media ang bashing. Sabi nga nila, no? Kung ang pagkain nga ay may critic, ito, binubusog na tayo nito. Paano pa ang tao? Sa huli, gusto kong sabihin na Casimero is a good and a popular boxer. His character helped him become famous, but sana it's just a character inside the ring against his opponent, but not against his fans, social media, journalists, or anyone else. Sana po ay mag-improve at i-accept ang fact na ang media, ang bloggers, ay ginagawa lamang po ang kanilang trabaho na i-share ang balita. Sana makita rin niya na marami sa mga media, mga bloggers ang tumulong sa kanya nung hindi pa siya sikat. Gusto rin namin ibalita ang magagandang balita tungkol sa kanya gaya ng kanyang panalo na amin namang ginawa. Ngunit, kailangan din namin gawin ang tungkulin namin na ibalita po ang hindi maganda basta po ito ay totoo. Dahil siya ang sikat at pinag-uusapan, talagang magiging sentro siya sa usapan dito po sa boxing sa Pilipinas. Kaya Casimero, good luck at sana malampasan mo itong pagsubok mo. Let's end this on a good note. No? Kung hindi nyo pa alam, ay nagkaroon po ng motorcade sa Ormoc itong si Casimero at gusto ko siyang i-congratulate dito at pasalamatan ang Ormoc sa suporta ninyo sa inyong boxer. Yan po ang ating balita at ano po ang reaksyon nyo dito po sa nangyaring insidente na ito. Ako po si Pau Salud ng Pauka Sports, nagbabalita para sa Pauka Sports.